Kumpirmado ng mga idol na ang Pilipinas ay gustong mag-acquire ng medium range capability system. Ito nga po mga idol ay mga advanced na missile system na matagal nang minimithi ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Si Defense Secretary Gibo Teodoro ay kinumpirma sa isang interview kasama ang Financial Times na ang Pilipinas ay gustong mag-acquire ng mga medium range capability systems. Pinaniniwalaan nga po mga idol na ang tinutukoy ng Department of National Defense ay ang US-made Typhoon mid-range capability missile system na initially dineploy na ng US Army sa ating bansa noon pang April 2024. Nagpapatuloy pa nga rin po ito bilang Philippines deterrence capability kontra sa mga foreign aggressors. Ngunit kung hindi nga po ito ang tinutukoy ng Department of National Defense ay marami pa silang asset na pwedeng tignan at pagpilian. Sa kasalukuyan ay marami nga pong mga bansa ang gustong tumulong at nag-offer ng kanilang mga missile system sa Pilipinas. Kabilang na nga po dyan ang India at Israel. Ang Typhoon missile launcher na gawa ng Estados Unidos na mas kilala sa tawag ng Strategic Mid-Range Fire System ay isang US Army Transporter Erector Launcher para sa standard na SM-6 at Tomahawk missiles. Dati nga po itong tinatawag bilang Mid-Range Capability System, ngunit nirename nga po ito bilang Strategic Mid-Range Fire System at binigyan ng designation na Typhoon. Nito nga lang pong April 2024, ang US Army ay nag-deploy ng Typhoon batteries sa Pilipinas. Ito nga po ay dineploy sa Joint Base Lewis McChord gamit ang US Air Force C-17 Globemaster. Ginamit nga po ang mga battery na ito sa Salaknib 2024 Joint Military Exercises kasama ang Estados Unidos. Ayon nga po sa mga US Army officials, ang battery na ito ay nakaposisyon dito sa Luzon. Ang Typhoon missile mga idol ay hindi lang mako-cover ang buong Luzon, kundi kaya rin itong umabot hanggang sa Chinese coast at gayon din ang mga bases ng People's Liberation Army sa South China Sea. Ayon naman nga po sa mga defense officials ng Pilipinas, ang system na ito ay hindi ginagamit sa live fire exercises kundi training lamang para sa mga tropa ng ating bansa kung paano ito i-handle at i-maintain ang mga ganitong klaseng missile system. Ginamit nga rin po ang Typhoon missile system mga idol noong Balikatan Exercise 2024. Noon nga pong July 4, 2024 ay nagkaroon ng mga statements at mga balita na ipapull out na ang Typhoon missile system ng Amerika dito sa ating bansa. Ngunit ayon nga po sa spokesperson ng Philippine Army, ang Typhoon missile system ay kayang i-extend hanggang sa September 2024. Ngunit matatapos na nga lang po ang 2024 mga idol at nasa Pilipinas pa rin ang mga missile system na ito. Ang Typhoon mga idol ay dinevelop para sa US Army bilang parte ng Service Long Range Precision Fire Program. Ito nga po ay dinisenyo upang i-strike ang mga targets sa mas mahabang range ng Army's Precision Strike Missile. Ngunit mas maiksi nga po ito kung ikukumpara sa Long Range Hypersonic Weapon System, kung saan gumagamit nga po ito ng Modified Navy SM-6 at Tomahawk missiles. Mga idol, kung ganitong klaseng missile system nga po ang bibilhin ng ating bansa, ay siguradong mabuboost ang capabilities ng Philippine Army at ng buong AFP. Dahil muli nga pong maaarmasan ng mga missiles ang ating bansa na talagang poprotekta at magdedepensa sa ating mga teritoryo. Kaya't sana nga po mga idol ay matuloy ang plano ng Department of National Defense na magpundar ng mga missiles para sa ating bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!